Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Marilyn Paler tungkol ito sa pahayag ni former Senator Coco Pimentel. Nagpapansin. Sabi niya, mahal ni Pangulong Marcos ang Pilipinas at ginagawa niya ang kanyang makakaya. Ay nako, katatawanan. Anyway, karapatan ni ex-Senator Coco Pimentel ang magpahayag ng ganito tungkol sa pagmamahal ng Pangulo sa Pilipinas. Opinion niya yun. Ang tanong, naniniwala ba ang taong bayan sa pahayag na ito? Mr. Coco Pimentel, pakinggan mo, tignan mo ang reaksyon ng taong bayan, ha? 6,100 ang nag-react. 4,000 ang tumatawa, 1,600 lang ang nag-like. So, nasaan yung sinasabing halos 80% hindi naniniwala dito sa pahayag ni Senator Kiko Pimentel. Basa tayo sa mga comments. Josephine Chuminay, same feather flock together. Mabuti pa itong tatay ni Coco Pimentel na si late Senator Pimentel ay talagang true and true anti-Marcos. Itong Pimentel na ito, wala na. Paano kasi ang misis niya binigyan ng pwesto ng administrasyong ito? Parang ambassador ata sa isang Middle East country, parang ganoon. Ay nako. Ismer Dibinesia, sabi, mahal kaya pag nanakaw at lustayin kaban ng bayan para sa sariling interest. Narinig mo yon, ex-Senator Pimentel? Kung mahal niya ang Pilipino, ang taong bayan, hindi niya pababayaan na malustay ang budget for the last 3 years. Alam niya na niloloko siya ni Saldico at Martin Romualdez. Ito, handang patutuhanan ni Congressman Toby Chanco yung kwento niya. Walang inaalis ang pundo para sa mga flagship projects. Kaya tinawag niya si Martin, bakit? Ilang eroplano ba ang gusto mong bilhin? Ilang mansion ba sa Forbes ba ang gusto nyo? Bakit mo pinapakialaman ang pundo ng bayan? Ibalik mo! Ang ganda sana yun kung naibalik. Wala. Hindi naman ibinalik. Tapos pinirmahan pa niya ang budget. Tapos niloko pa tayo na in-overtime niya kuno yung 2025 budget na pinag-aralan. 4,000, I reviewed 4,057 pages and I have found nothing wrong. Yan na, pinirma niya, most corrupt budget in our nation's history. Mahal? Ganon ba ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan? Tapos, sinasabi ngayon na, yes, mahal niya ang bayan niya dahil whistleblower, siya yung nagpaimbestiga. Mahiya naman kayo! Naipit na kasi siya. Nabulgar na siya. Nung i-expose na ni Senator Lacson yung mga na-dig up nilang katiwalian sa budget, kaya napilitan siya. Mahiya naman kayo. July 28, nagsalita. Last year, Sona ng Pangulo, July 28, mahiya naman kayo. Ano yung lumalabas na mga text messages between the President and former Yusek Adrian Bersamin.
July 10, nakakatanggap na siya ng mga deliveries ni Adrian Bersamin. Oh, yung mga, tapos, sasabihan pa tayo ni Congressman Adjong sa taong bayan, huwag kayong maniwala sa mga text messages na yan. Anong pakialam nyo kung maniwala kami o hindi? Walang baho na hindi lalabas. Kung may sunog, may usok. Kaya lalabas at lalabas ang mga iyan. Kaya huwag nyo na kaming paandaran, Mr. Coco Pimentel. Jimmy Langgamon, mahal dahil sa pera. Tuna. Tagumbay Shirley, talaga ba? Bakit di namin nakita yun? Asan na yung pera sa mga maleta? Hindi nata naungkat yun, nakalimutan na. Okay, may nagtatabon. Imbes na imbestigahan, alamin ang katotohanan na hindi. O anong sabi ni Congressman Erese? Parang ayaw nilang malaman ng katotohanan. Pati yan si Senator Lacson. Binanggit din ni Congressman Erese na bakit ayaw niyang patawag yung mga importanteng witnesses na makapagsabi ng katotohanan. Parang ayaw nga eh. May pinagtatakpan. Ay, nako. Tapos mahal ang bayan. Charlemagne Pontelo, magkano kaya? Yes, ang tanong. Yan ang tanong. MG Caballes, naman, super mahal kaya ng boat sinking na tayo eh. Evelyn Tabing, ha ha ha, sa sobrang pagmamahal niya, pinagduruso niya sa hirap ang mga Pilipino, ibinagsak niya ang ekonomiya ng Pinas. Correct. Tonglio Omeres, isa pa to, mukhang pera. Napagsabihan ka tuloy. Nene San, kung mahal niya ang bansa natin, bakit hinayaan niya na gagawin ang malaking pagnanakaw sa bansa natin, lalo na sa flood control? Correct. Mahina ang ating Pangulo, hindi niya alam ang nangyayari sa palibot niya, kaya niluluko siya ng mga nakapalibot sa kanya. Yan ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. O karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon mo na ni itsura sa unang balay ni Angkol nilang ipuy-an karon ug karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gyud siya. Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na medicine kay nakakuha namin sa among balay nga buslot na. Labaw na sa nagtabang sa amoa. Daghang salamat kay nakuan kami. Nasulbad mi sa among kuan problema sa among panimalay. Nga nakuan namong kuan atop, nasulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay? 20 na nakapin ka tuig among balay.
20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid, so karon pa mo magtukod og bagong balay. Oo. Ay sige, salamat.